no, 174 billion kung di ako nagkakamali, na pinautang, no, with very good conditions, no, yung Pilipinas ng Import-Export Bank, Exim Bank, no, ng Korea, para nga may tayo na yan, tulay na yan, no, yung road network na yan. Kaya doon pa lang, nung sinabi nila na ito ay ilalaan para dyan, sabi ko, naku po, may sasabog na issue rito. Because you cannot put some money, hindi ko alam kung totoo, palusot lang ito, no, on record, na doon nilagay yung pera. Because that cannot be. Katakot-takot na plunder, graft, and corruption ang kaso riyan, no? Dahil, ba't mo lalagyan ng pera? Yung may pera na. Di ba? Unless, Admar, naibulsa yung perang yan na inutang sa kuan. Pero mukhang malabo yun eh. Bakit? Kasi ang alam ko, kahit na nung ginagawa yung General Santos City to Cotabato City Road, no? Korea ang gumawa niyan eh. Noong panahon ng tatay niya, ni Ferdinand Dedralin Marcos, yung karsadang yan. Ang alam ko kasi, pagka ganyan, Import-Export Bank, galing sa China, galing sa Japan, Korea, o kung saan man, ay very strict yung mga pagpapalabas yan, at yan ay pumupunta usually doon sa kontraktor na galing din doon sa bansang nagpautang. Pati mga consultant, no? So, I don't know kung masalimus yan. Kumbaga sa, yung gagamba, ang daming sapot niyan. Opo, at batay nga dito sa pinaka-latest na impormasyon, hindi pa pala naumpisahan ito. Nahawa ko kay Solgen eh. Opo, Sir Jay, hindi pa pala naumpisahan itong Panay Guimaras Negros Bridge, at mag-uumpisa pa lamang ito ngayong taon na ito. So kumbaga, mayroon ng inutang, tapos isinantabi muna dahil may kumuha ng pondo mula sa PhilHealth. Ilan lang ito sa mga naging question kahapon. Alam mo, lalalim pa yan, Admar eh. Kasi kung mayroon ng nakalaan, ba't mo lalagyan? No? Pangalawa, kung hindi pa nasimulan, ba't mo lalagyan? No? Ano ito? Tinatarantado ba ninyo ang taong bayan? O meron ng may gustong magsabulsa niyan? No? So, kaya ako, nahawa ako kay Solgen kahapon eh. Kaya alam mo, nagkakautal-utal siya, hindi niya masagot ng tama. Basahin ko lang, Sir Jay, ang naging palitan ng tanong at sagot. Mas maganda yan. Sabi nga dito ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, per DBM's Budget of Expenditures and Source of Financing Fiscal Year 2024 report, the PGN Panay Guimaras Negros Bridges project appears to be fully funded by Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion pesos plus. Galing mismo ito sa report ng DBM. Ang tanong niya kay Solgen Guevara, is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already funded? Ito po yung naging sagot ni Solgen. Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Parang sinasabi niya, ito yung ng hakbang ng Kongreso. Ng Kongreso, ng House. Opo. So, kumbaga, sabi mo muna, Admar, yung bang 174.4 something pesos ba yun o dolyares? Pesos na, billion pesos. Nasa, yes, ganyan. 174 billion pesos. Ito yung sabi ni tawag nito? Justice Lazaro Javier. Opo. So sabi pa niya dito, funding a project that is
already fully funded under the category of unprogrammed. Export Import Bank of Korea has loaned the Philippines yung nabanggit na halaga 174.49 billion pesos plus. Is there an urgency to transfer? At ito nga, ang kanyang tanging nasagot ay doon nga sa mismong Kongreso. Sabi niya, Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. So, ipinasa na sa Kongreso yung naging hakbang na yon. And sabi nga niya dito, tinanong ulit siya ni Associate Justice Lazaro Javier. Admar. Yes po. Tandaan mo yung sinabi ni Soljen, Guevara. I think, hindi niya sinabing ganito nga ang ginawa ng Kongreso. Kasi hindi niya alam Hindi niya alam. Hindi rin sinabi sa kanya. Kasi malabo nga, from the very start, malabo kung saan dinala ng mga hinayupak na congressman itong pera ng PhilHealth na dapat ay para sa kalusugan ng Pilipino. Isipin mo, dinala sa public works. Hindi sa alam mo kung nilagay yan ng Kongreso sa Philippine General Hospital, Southern Philippines Medical Center, yung mga ganun, walang question Ang problema kasi, nilagay nila, ngayon hindi nila ma-justify doon sa DPWH, ang lusot nila, nilagay muna sa unprogrammed funds. Diba? May dagdag ko lang, Sir Jay, sabi pa dito, tanong ulit ni Associate Justice Lazaro Javier, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? This Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? Ang sagot, we will have to check on that, whether that has been actually transferred only or removed altogether, because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects of the government. Tanong ulit Okay. Admar, sandali. Kasi ang tanong nakikinig ako riyan ang tanong ni Justice Javier ay kung yung 174, na inutang, inilagay ba yan doon sa anong program? Kasi yung galing sa PhilHealth, sabi, inilagay sa unprogram dahil meron na nga program dahil sabi na yan, sige, bakit kayo maglalagay ng pondo kung meron ng pondo? Fully funded na. I think, sabi niya, dahil sa nilagay muna yan sa unprogram, yung pera. Di ba? 69 billion something. Di ba? Ngayon, nagtanong si Justice Javier, paano yung 174? Dahil isang taon lumipas, hindi nagastos. Saan ba nilagay yung pondong yan? Nilagay din ba sa unprogram? Di ba? Malinaw yung tanong ni Justice So, dito talaga magkakaetot-etot. Sabi nga ng nagkukwentuhan sa terminal ng mga pedicab at saka tricycle magkakaetot-etot talaga mga nasa 19 Congress na ginawa nila Tapos, yun yung naging sagot ni Soljen Guevara. Sabi niya, there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects of the government. Ang tanong na sunod ni Justice Lazaro Javier, how can the government have removed this when it is a loan, inutang, is specifically intended siya or specifically for that purpose? Yan ang naging tanong ni Justice Lazaro Javier dito. Sabi nga niya dito pa sa kanyang pahayag pa ni Soljen Guevara, it is something that can be deferred, Your Honor, even if it's funded. Tanong ulit ni Justice Lazaro Javier,
what is the reason for deferring it? Ito ang sagot magaling yung justice. Oo. Napaka-methodical, napaka-systematic, napaka-logical, lahat ng mga tanong niya. Kumbaga sa hagdan, inumpisahan niya sa first step, second step, third step, fourth step. Hindi niya kumbaga sa kumbaga sa aso. Nakakita ka na ng kinagat ng pitbull. Di ba ang pitbull pag kinagat ka, talagang naglalak yan. Hindi ka talaga bibitawan yan. Opo. Kaya magaling yung Javier dahil sabi niya, paano ninyo maililipat? Assuming na nilipat nyo sa unprogram, inuutang yan Oo. Alam mo, dun sa una kasing tanong, nagkamali na nasagot si Solgen Hindi naman sa pangangansyaw Nagkamali siya nasagot kasi nga, Admar, malamang at hindi niya talaga alam. Opo. Hindi sinabi sa kanya nila Speaker Romualdez, nila Majority Leader Dalipe, at kung sino pa ang tarpulano dyan sa batasan, kung saan talaga nila dinala yung or Recto for that matter, being the Secretary of Finance, no? Hindi nila sinabi kay they are keeping the Solicitor General in the dark. That is why this brilliant lawyer cannot answer straightforward, no? Yung mga tanong ni Justice Javier. Kasi ang isa pa sa tanong dito, Manong Jay, kung intended na yan para dyan, so kalkulado na lahat ng kailangan na pondo. Kung ililipat mo yan, ano yung dahilan kung bakit mo ililipat? Anong rason? At sabi nga niya dito, tanong ni Associate Justice Lazaro Javier, ano yung dahilan? What is the reason for deferring it? Ang sagot ni Solgen Guevara, kasi sabi nila, hindi nila pinatuloy yung project, di ba? Deferment, ang sabi yan, no? Your Honor, I cannot speculate on the reasons of the congressman. So, ibinalik doon. Kasi hindi niya alam. No? Tapos, kaya sabi niya, hindi ko alam. Opo. And, ito pa, ang sunod, Manong Jay. Sige. Has the government spent even a single centavo from that loan? Kasi di ba, parang nilipat. Considering that the project has not even started. Yes. Sabi kasi sa mga report, sa kalagitnaan pa ng taong kasalukuyan, mag-uumpisa yung project, mga June 2025. Ang sabi naman niya dito, meron na bang nagastos? Kumbaga tanong ng Associate Justice. Tama naman yung tanong. Dahil hindi pa nag-uumpisa naman ito. Ang sagot ni Solgen Guevara, well, there is nothing to spend for if the project has not even started. So tanong ulit ni Justice Lazaro Javier, so where is the money? Nasaan ang pera? At ang sabi ni Solgen Guevara, the money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under unprogrammed appropriations. Ay, patay tayo yan. Loaned amounts cannot be used for any other purpose other than the intended project. Malinaw po yan. Ang dami na Supreme Court decision dyan. At pangalawa, if there are violations, usually, ako, 11 years ako sa gobyerno, Admar, no? Usually, kapag ka may violations sa terms and conditions of the loan, nagbabago yung interest rate. Naintindihan mo? Halimbawa, pinautang ng Korea ang Pilipinas ng at the rate of 1% per annum. 1% kada taon. Kasi may sovereign guarantee yan dahil utang ng gobyerno, no? Pag may violation dyan, nagiging 2%, nagiging 3% hanggang 6%. Malaking talo natin dyan bilang taxpayer. At yung mga saling lahi natin. Pangalawa, talagang mabibisto rito kung kaninong bulsa napunta. Yung pera. Because number one, ang alam ko, ang proseso sa gobyerno, kung hindi nila binabago, yan ay anong tawag nito? Pagka hindi tinuloy,
magkakaroon ng suspension, magkakaroon ng notice yung DBM, lahat-lahat. In this case, walang report na gano'n, di ba? Hindi nabanggit sa kahapon ni Sol dyan eh. Pangalawa, siguro, hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Kasi dapat, pagka-import yan, pagka-loan yan, no? Hindi naman sa tinuturuan natin yung mga taga-kongreso kung anong palusot ang gagawin nila. Usually, kapag ka-foreign loan or even loan with sovereign guarantee, yan po ay merong peso equivalent. Ngayon, kaya ginastos natin yan o hindi sa proyekto, katulad ng North Rail ng Malolos. Naalala mo yung galing sa China na inutang panahon ni Gloria Arroyo? Nakita pang nag-golf sila. Yung nagkakaso pa yung may ano rito, may whistleblower na medyo kalbuhin na empleyado ng gobyerno na kinandili ng mga madre, naalala mo yon, na inutang natin para ayusin yung Puro Carril, no, yung railway diyan sa Manila to Malolos, na hindi na simulan, pero naubos yung pera. Opo. Naki-issue yan noon, no? Kasama pang na-issue dyan yung dating COMELEC chairman na tatay ni Ben Hur Abalos, si Judge Ben Abalos, di ba?